Mga madlang susuwe, mga madlang susuwera at susuwera, ready na ba kayo sa pagpapatuloy ng ating issue ngayong araw? Kung ready na kayo sa pagpapatuloy ng ating issue ngayong araw, eto na. Heto na ang mga problemang hindi na kailangan pang palakihin. Atin nang harapin. Face it, face off! Makakasama pa rin natin ang mga madlang susuwera na andito sa studio. At kasama pa rin natin ang mga taga-awat o referee na si G1 at G2. Kasama pa rin si B1 at B2. At andito din ang ating mahal na trio tagapayo para magbigay ng mga words of wisdom sa ating mga bisita. Andyan si Doktora Camille Sanchez and Doktora Hazel Santos. At andyan din si Father Larry Ferez and Father Joseph Castro. Andyan din si Attorney Lisa Aquino and Attorney Leonardo Acosta. Ayan. Sila ang ating pinakamamahal na trio tagapayo. Heto na! Ang ating paborito ng Tiyang ng Bayan, Tiyang Marian Rivera Dantes! Maraming salamat, Tiyang na din pala sasabihin ko sa'yo, Bubay, no? Maraming salamat, Bubay! Mga madlang susuwera, handa na ba kayo sa pagpapatuloy ng ating issue ngayong araw? Dahil napanood natin kahapon, ang awayan ni Nanay Lourdes at ni Ashley nang dahil sa pagre-rebelde ni Ashley sa kanyang mga magulang. Naku. Dahil ang issue na kinakarapin natin ngayon naman, ang issue sa pananakit ni Ashley sa kanyang mga anak. Naku, Ashley, ba't naman humantok ka dito? Dahil ang mga problemang hindi na kailangan palakihin. Nandito tayo para harapin. Face it! Face off! Ang nakaraan sa face it, face off. Kasi mali yung kapal na mukha mo, ha? Pati anak mo nasasaktan pa sa ginagawa mo. Totoo bang sinasaktan mo ang anak mo? Dahil sa pagre-rebelde mo. Simula po kasi na namatay yung asawa ko. Pabayaan ko na po yung sarili ko. Inaamin ko po yun. Kasalanan ko po yun. Nagagawa ko po yan dahil mahal ko po yung asawa ko. Pero, Ashley, nagawa mo siya agad kalimutan dahil nag-asawa ka daw ulit. Siya ang saksi sa pananakit ni Ashley sa kanyang panganay na anak. Tawagin na natin ang tita at kapatid ni Nanay Lourdes. Tawagin na natin si Nanay Priscilla Sanchez. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Hello, Nanay Priscilla. Hello po. Okay, Nanay Priscilla, ano po yung nakita ninyo nung nung pananakit ng sarili mong pamangkin sa iyong hindi ko po alam. Pamangkin ko po siya, sinasaktan niya yung anak niya. Kasi po, oras po ng dalaw ko po sa kanya. Kasi po, tuwing linggo po kasi dumadawal po ko sa kanila para po bigyan po sila ng pang merienda, grocery. Dalawin ko po yung nanay, dadalawin ko din po sana yung kapatid ko. Hindi ko po akalain na sa harap po ng pinto na nandun po ako, sa harap ko po sinasaktan ni Ashley ang sarili niyang anak. Totoo ba yun, Ashley? Dahil lasing po ako noon yung araw na yun. Kaya ko po nagawa, saktan ko yung anak ko. Kasi po, makalat po yung sahig. Sobrang kalat po ng sahig. Nadapa po ako. Kasi nakakalat po yung mga laruan niya. Pero mali pa rin yung pananakit mo, Ashley, sa anak mo. Dahil tong anak mo daw ay 3 years old pa lang.
3 years old pa lang ang anak mo at nagawa mong saktan. Ano po yung nakita nyo, Nanay Priscilla, na pananakit ni Ashley sa iyong sa mga bata? Sinasabunutan niya po, sinasampal niya po. Nako, Ashley, nagawa mong saktan at sabunutan ng sarili mong anak? Sarili mong anak yun, nasaktan? Kasi po simula po nung iniwan siya ng simula po nung iniwan po siya ng sumunod niya pong asawa at nanganak na po siya sa pinagbubuntis niya, sinimulan po niya saktan yung panganay niya pong anak. Nako! Naku, alam mo naman, Ashley, na ang mga bata, 3 years old pa lang, dapat natin minamahal, hindi natin sinasaktan. Lakis, kasi pwede silang kung anong isipin nila, diba? Kaya hingin natin ng payo ang isa sa ating mga tagapayo mamaya. Okay? Siya naman ang isa pang kaibigan ni Ashley na magpapatunay din sa pananakit niya sa sarili niyang anak. Tawagin na natin si Laila Lopez. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Laila, diretsahan tanong. Sinasaktan mo raw ang Laila, diretsahan tanong. Nakita mo din yung pananakit ulit ni Laila, ni Ashley sa sarili niyang anak. Opo, yayain ko po siya lumabas. Yayain ko po sana siya lumabas para po may kasama ako. Hindi ko po aakalain na pinagsisigawan niya po yung anak niya at pinagbabato niya po ng tsinelas. Bakit naman ganon? Ba't naman ganon, Ashley, yung ginawa mo sa anak mo? Naku, para po kasi nga inuutosan ko po anak ko na kumuha po ng tubig. Tapos binasa niyo po yung tubig. Nababasing baso na po yun. Nainis po ako, kaya po pinagsisigawan ko po at binato ko po siya ng tsinelas. Naku, ano naman ang nararamdaman mo? At Nanay Lourdes, nung marinig niyo po yung usapan natin ngayong araw, na nagagalit po ako sa sarili kong anak. Kasi po, pati po yung mga apo ko nadadamay po sa pananakit niya. Hindi na po siya naawa. Hindi na po siya naawa. Pati po yung mga apo ko dinadamay niya sa pananakit niya, sa pagre-rebelde niya. Anak, magbago ka na. Isipin mo naman yung mga anak mo. Mahal na mahal ka ng mga anak mo, nagagawa mo sakta ng mga anak mo ng dahilan sa depression na naranasan mo, ha? Isipin mo din ng mga anak mo na wala man yung mahal, yung asawa mo, pero yung mga anak mo, andyan sila ang bunga ng pagmamahalan ninyo. Nako, tama din yun naman yung sinabi ng nanay mo, Ashley, no? Kasi sabihin na natin, masakit mawalan ng minamahal sa buhay. Pero, wag natin gagawing dahilan yun para saktan ang anak natin. Dahil anak natin ang bunga ng pagmamahalan ninyo ng asawa mong namatay. Isipin mo yun, di ba? Isipin mo yan, siya ang bunga, magandang bunga ng pagmamahalan ninyo. Siya ang alaala mo sa asawa mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo siya dapat sila takpan. Okay, ano naman yung naramdaman mo, Laila, nung nakita mo si Ashley na sinasaktan yung mga sariling anak? Nanlulumo po ako. Umiiyak po ako. Sarili niya pong anak sinasaktan niya. No, kinausap ko po siya nun eh. Sabi ko po sa kanya, bakit mo sinasaktan yung mga anak mo? Makulit eh. Sabi niya po makulit. Kahit makulit na, kahit hindi mo dapat saktan. Sobrang bata pa ng anak mo, sinasaktan niya po. Kaya po tuwing napunta po ko sa kanila, naawat ko po yung nanay niya sa pananakit niya po.
Inaawat ko po si Ashley sa pananakit niya sa anak niya. Nako. Bago natin ituloy ang ating usapin, kausapin naman natin ang dalawa sa ating trio tagapayo. Attorney Leonardo Acosta. Okay, maraming kaso sa pananakit, Ashley ha. Huwag tayo manakit ng bata. Menor de edad yung sinasaktan natin. Akalain mo 3 years old nagagawan mo saktan. Sarili mo pang magulang sinasaktan. Sarili mo pang ina ang mananakit sa'yo. Ha? Sana baguhin mo yung kredibilidad mo dahil magulang ka. Magulang ka, Ashley. Dapat ang isang magulang nagbibigay ng magandang hehemplo sa mga anak. Hindi niya ipinapakita yung masama niyang ugali. Isipin mo ha, Ashley. Anak mo yan. Sinasaktan mo. Diba? Tanggalin mo sa isip yan. Tanggalin mo sa isip yung mga anak. Tanggalin mo sa isip yung mga nagawa, mga pagre-rebelde mo. Isipin mo ang mga anak mo dahil sila ang magandang alaala ng asawa mo na wala sa'yo. Diba? Siya ang magandang alaala, siya ang magandang dahilan. Kaya ka dapat nabubuhay sa mundo. Diba? Nakagawa ka na ng kasalanan at wag mo nang uulitin para saktan pa yung mga anak mo. Dahil marami ka nang nagawang mali. Kaya mong magbago. Hindi wala pang kaya mo pa naman magbago, Ashley. May karapatan ka pang magbago. Diba? Para lang sa mga anak mo. Kasi ang mga anak mo ang magiging dahilan para ikaw ay bumangon at magpatatag sa buhay. Kasi sa buhay natin ngayon sa mundo na to, kailangan lang natin lumaban ng patas. Oo. Pag lumalaban tayo ng patas, alam natin sa sarili natin, tanggapin natin na kaya natin gawin. Kailangan natin lumaban ng patas para sa kung gayon, alam natin, makakakita natin yung kaya natin gawin. Ashley, isipin mo ang mga anak mo, sila ang iyong magandang blessing. Kaya huwag mo silang sasaktan. Isipin mo, sila ang iyong night, sila ang iyong mga anghel na biinamba sa langit para alagaan ka pang habang buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Kayo naman po, Attorney Lisa Aquino. Maraming salamat siyang Mayan. Para naman sa akin, no? Tama lahat ng sinabi ni Attorney Leonardo Acosta. Idadagdag ko na lang to. Kasi nanay ka, Ashley, ang mga magulang dapat nagbibigay yan ng magandang ehemplo sa mga anak. Huwag mong ipapakita na sinasaktan mo yung mga anak mo. Kasi sa oras na ipinakita mo yan sila, pwede lang manaranasan yung naranasan mo na sana hindi mo dapat ipinakita sa kanya. Kasi ang pananakit, pwede niya mangyari sa mga bata nung naman naranasan mo. Diba? Sana maintindihan mo. Diba? Sana maintindihan mo yung kahalagahan ng mga anak mo. Kasi sila ang magandang dahilan kaya nabubuhay ka sa mundo na ito, Ashley. Diba? Isipin mo, Ashley, magulang ka, nanay ka, may maganda kang dahilan para mabuhay. Kaya isipin mo ang mga anak mo at mali ang ginagawa mo. Kasi pwede naman tayo magmahal ng hindi nasasaktan. Pero sarili mong anak ang nasasaktan mo sa ginagawa mo. Sana maisip mo kung ano yung kasalanan na ginagawa mo at ikaw mismo ang magsasabi kung ano ang kaya at hindi mo kayang gawin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Okay, bago natin ituloy ang ating diskusyon, kausapin naman natin si Bubay para sa boto Bubay ng boto para sa ating mga madlang sawsawero at sawsawera. Boto Bubay na! Go Bubay! Maraming salamat siyang Mayan! Mga madlang sawsawero at sawsawera, itaas niyo na ang inyong mga placard. Ano ang mga boto ninyo? Boto Bubay na go! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Nakikita naman natin siyang Marian. Puti pa rin ang placard na itinaas ng ating mga madlang susawero at susawera na mas marami pa rin kumapakampi kay Nanay Lourdes. Siya ang dakilang
nanay. Yan ang ating boto, Bubay. Back to you, Chang Marian. Maraming salamat, Bubay. Siya naman ang kaibigan ni Lourdes na magpapatunay na siya ay mabuting kaibigan at mabuting ina sa mga anak niya. Tawagin na natin si Ate Cassandra Aquino. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Okay, Nanay Cassandra. Hello, Ate Cassandra. Hello po. Ate Cassandra, ano yung pagpapakilala niyo po sa kaibigan yung si Nanay Lourdes? Mabait po siyang kaibigan. Kasi po kasamahan ko po siya sa trabaho po eh. Tuwing pong uwian po namin, lagi niya po ako nililibre at lagi niya pong pinadala ng pasalubong yung mga apo niya. Pati po kahit siya po ang mawalan, hindi wag lang po yung mga anak niya, ang mga apo niya. Okay lang po sa kanya. Ganun po kabait si Ate Lulot. Bakit niya po nagawa? Bakit niya po gagawin yon sa sarili ng anak? Pero ganyan po yung mga anak niya eh. Apat to yung mga anak niya. Yan lang pong Ashley na yan ang pasaway at pabigat sa pamilya nila. Nako. Ngayon, kausapin naman natin ang dalawa pa sa ating trio tagapayo. Kausapin natin si Dr. Faith Alcantara. Maraming salamat, Chang Mayan. Okay. Marami akong iniisip para may masabi ako dito sa sasabihin ko dito, no? Pero para sa akin, mga magulang tayo. Dapat tayo mga magulang, i-disiplina natin ang sarili natin na hindi tayo dapat mananakit pag walang magandang dahilan. 'Di ba? Isipin natin ang depresyon pag yan ay kumitlos sa ating utak at pag yan ang hindi natin ma para hindi natin maagapan, pwede nating ikamatay. Isipin natin yan, di ba? Ashley, isipin mo ang mga anak mo ang magandang dahilan. Bakit ka nabubuhay sa mundo na ito? Sila ang magandang blessing na iginawa sa iyo ng mga ama ng iyong mga anak. Diba? Isipin mo yon. Tandaan mo, kaya mong magbago. Kaya natin magbago. Alam natin sa sarili natin, nakakayanin natin. Sana alamin mo yung sarili mo, intindihin mo yung nararamdaman mo, tao ka rin ang sasaktan. Isipin mo yun. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara. Kayo naman po, Dr. Camille Sanchez. Maraming salamat, Chang Marian. Para naman sa akin, no, lahat naman tayo, hindi tayo perfectong mga magulang. Oo. Nakakapanakit pa rin tayo ng mga sa ating mga anak. Pero kailangan natin i-discipline yung mga anak natin. Hindi sa pananakit. Diba? I-discipline natin lang natin sa pagsasabihin lang natin sila. Hindi natin sila pwede saktan. Kasi ang mga bata, pag sila oras na masaktan, iyak lang sila ng iyak. Hindi sila mapapatahan. Kasi ang mga bata, kapag sila ay masaktan ng konti, parang sensitive sila. Pag nasaktan agad sila, iiyak sila ng iiyak. Hindi nila alam yung nararamdaman nila. Isipin natin yung pakiramdam ng isang tao. Tao din tayo na nasasaktan. Isipin na natin kung ano yung pakiramdam. Diba? Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Camille Sanchez. Siya naman, ang isa pang kaibigan ni Ashley na magpapatunay naman sa totoong ugali talaga niya. Tawagin na natin si Caroline Santos. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Caroline, diretsahan tanong, anong totoong ugali ng kaibigan mo? Masama po ugali niya. Kasi po pag nag-iinuman po kami, pag nag-iinuman po kami, lagi po yung binabanggit yung ganyan, para wala po siyang kwentang kausap. Pati po kami nadadami sa mga problema niya. Hindi niya po naiisip yun. Nako. Okay. Ngayon, kausapin na natin ang dalawa nating
dalawa pa sa ating trio tagapayo na hindi nakapagsalita. Kausapin natin si Father Larry Perez. Okay, sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, mali na kumitil tayo ng buhay ng isang tao. Kasi pag nasasaktan, pag sa pananakit, pag sobra-sobra yung pananakit natin, pwede tayong mamatay. Oo, sobra-sobra yung sakit na ibinibigay mo sa anak mo, Ashley. Sana hindi yan makuha ng mga anak mo paglaki nila. Sana isipin mo ang kahalagahan ng mga anak mo. Isipin mo ang kahalagahan na ibinibigay ng magulang mo para sa'yo. Sana intindihin mo yun. Tao ka din na nasasaktan, magulang ka din. Isipin mo yung nararamdaman ng isang mga magulang. Tao ka rin na nasasaktan. Isipin mo kung ano ang nararamdaman ng nanay mo, na, ng nanay mo, ng mga anak mo, para pag ikaw din ang nasalagay sa sitwasyon nila, alam mo kung ano ang nararamdaman nila. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez. Kayo naman po, Father Joseph Castro. Maraming salamat siyang Maya na konti na lang to kasi lahat na ata ay nasabi na ng ating ibang trio tagapayo. Sa akin, ifo-foil ko din dito, no, sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, lahat tayo pwede magmahal. Pero ang pagmamahal, kapag sumusobra, hindi tayo pwede. Hindi yan pwede. Pag sobra at naaabuso yung pagmamahal na yun, isipin natin, hindi na love ang tawag doon. Ang tawag doon, pananakit. Isipin natin ang karapatan ng isang tao ay hindi dinadaan kung ano yung nararamdaman, nadadaan sa magandang usapan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Joseph Castro. Ngayon, kausapin na natin mga bisita kung ano ang kanilang magiging desisyon. Ashley, babaguhin ko na po yung ugali ko, ma. Hindi na po ako magiging pasaway para po lang sa mga anak ko. Sana mapatawag yun na po ako. Magbabago na po ako. Maghanap na po ako ng trabaho. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Ang ating mga magulang, ang ating kaagapay sa ating mga problema. Sana wag natin baliwalain ang sakripisyo nila at kanilang pagmamahal. Maraming salamat sa ating mga bisita at sa ating mga madlang sawsawera sa ating studio. Ang ating trio tagabayo, si C132, B1P2, at si Bubay. Ako po ang inyong lingkod, siyang Marian Rivera Dantes. Magkita-kita ulit tayo bukas sa susunod na 2-part episode ng Face It! Face Up!